questions. Kunti na ulit. Hindi. Ibayin natin. Ayun, ito. Sa computer ata to. Or sa YouTube somethings. Alright. From Jeffrey Olia Garcia. From Jeff Oligar TV. Ang tanong niya, since you are known as the queen of teleserye theme songs, namimiss mo bang kumanta para sa isang teleserye? Wow! Grabe yung wow na yun. Wow! 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 Kuya Jeffrey! Ang ganda ng question ni Kuya Jeffrey kasi alam niyo po, sasabihin ko na sa kanila ngayon, Sir Jonathan, meron na po akong nai-record na bagong song para sa bagong teleserye na lalabas po sa ABS-CBN. Wow na wow! Malapit na po ito. Pinagbibidahan po ni Secret! Pero meron na po kami na-record ni Sir Jonathan Manalo na song. Natapos na po namin and naparinig na rin po namin sa ibang mga boses at natutuwa naman ako na gustuhan nila. So, malapit na po yan ma-release kasabay po ng bagong teleserye ng ABS-CBN. Wow, exciting yan. Yes. Congratulations. Thank you, agad Jen. agad. Salamat Okay, po. exciting. Abangan talaga natin yan. Alright, next question tayo. Ano kaya ang tanong? Wag na. Iisip pa. Parang may nakita ko utak. May utak ba yun? Hindi, meron. Gusto mo kunahin yung utak? Ayun. Actually, binanggit mo yung utak. Ay, utak. Punta tayo sa utak. Sa brain. Brain. Alright, thank you so much, Jebo. From Jeffrey Perdon, from Showbiz Online Portal. Kuya Jeff? Ang Jeffrey. tanong niya, how do you think your experiences outside Star Music have shaped you as an artist? And how will these influence your future music releases? Alam mo, makakasagot niya, Sir Jonathan. Totoo ka lang si Sir Jonathan. Kinamahan si Sir Alam mo, Sir Jonathan. Jonathan. Sir Jonathan, experience ko experience mo daw ang tinatanong Kasi yung experience ko, dito. sinishare ko yun eh. Oo, kaya sinishare ko sa kanya. okay Alam mo, lang kayo. magka-birthday kami niyan. Ah, talaga? Di ba, Sir John, November 26? Minsan nag-celebrate kami, isang celebration na lang. Anyway, eto, alam nyo guys, syempre bilang isang singer at performer, talagang maraming mga challenges din na dumarating sa atin. Alam nyo yun, parang minsan mapapaisip ka bakit wala kang hit song ngayon. The next year, ang dami mo namang bagong kanta. Pero ako kasi, lahat po nang nangyayari sa buhay ko, maging maganda man yan, maging sakto lang ang ganda at hindi man maganda lahat yan sinaselebrate ko, guys. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw yung klase ng tao na meron kang dreams, napakarami mong pangarap, yung tipong hindi ka nauubusan ng pangarap, talagang mas, alam mo yun, mas naririnig tayo ng universe. So feeling ko, mas na-shape yung pagiging singer ko, mas naging positive ako mag-isip, mas naging positive kung ano yung mga gusto kong gawin. Kasi lahat ng mga tao din sa paligid ko, gusto ko yung nakakapagbigay din ng inspirasyon sa akin. Importante kasi na lahat ng mga nakakasama natin, yung tumutulong sa atin para mas ma-achieve natin yung mga pangarap natin. So, katulad ni Sir Jonathan Manalo, nila Kuya Rox, lahat yung mga nasa management ko, talagang sobrang happy ako kasi alam kong sila yung laging unang sumusuporta sa mga gusto kong gawin. O siyempre ate, binanggit mo yung mga pangarap. Kaya pa natin pinag-usap yung mga pangarap. Yes. At sabi mo, pangarap mo din magka-concert this year, tama? Yes. At balita namin meron na tayong date for this concert, tama ba? Tama ba ate? Yes. Kailan ito? August 22. August 22. 2026. Wow! August 22, 2026. Yes, August 22, 2026. Saan ito ate? Saan? Sa Araneta Coliseum. Wow! Palakpakan natin. Exciting talaga yan, guys. Super, Je! Dapat nandun ka ha. Nandun talaga ako, ate. Nandun talaga. Alam mo yan. Alright, balikin natin yung wheel. There'll be so many surprises from our power diva. Ayan. Palakpak ata to. I think. Ikaw, ate, anong tingin mo ito? Baso. Baso? Hindi baso! Parang palakpak ata yan. Baso may star. From Lance Joseph Martinez, ang tanong niya ay, the music industry is ever evolving. So how has your taste and preferences in music changed in the recent years and how will that reflect
sa mga future mong releases? Well, for that question, what do you expect me to answer? Ayun lang. Alam niyo guys, totoo naman yung sinabi niya. Kasi di ba po, kahit tayo talagang alam natin na talagang nag-iiba ang klase ng music natin sa industriya. Ako, siguro ang gusto ko talagang gawin, maka-collaborate po ang mga bagong songwriters, ang mahuhusay ng mga songwriters kagaya ni Jeremy. Wow, thank you. Mga artist din na talagang hilig ang kumanta, ang magsulat ng mga awitin. Kasi for me, parang pag nakikita ko yung music natin na nag-iiba, maganda rin naman yun. Maganda rin talaga. Kasi syempre, iba't ibang taste naman talaga ang gusto ng bawat isa sa atin pagdating sa music, di ba? Marami tayong gustong subukan, marami tayong gustong pakinggan. Pero para sa akin, importante pa din na hindi natin kakalimutan yung core natin bilang isang artist. Like, marami pong mga songwriters ang nagbibigay sa akin ng mga awitin, pero pag hindi ko po nakikita yung sarili ko doon sa kanta, baka hindi pa time para kantahin ko yung song na yun. Parang gano'n. Kasi honest ako pag gusto kong mag-record ng mga bagong songs. Pag hindi ko na nakikita yung sarili ko dun sa kanta or na-i-imagine yung sarili ko dun sa song, baka para sa ibang tao siya. Pero pag intro pa lang ng awitin at naramdaman ko sa melody pa lang ng kanta, ako yan. I-re-record ko yan agad mamaya. Agad mamaya? Yes, kahit wala pang -1. Kahit wala pang... Grabe. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Di ba na gano'n? Siguro talagang babalik tayo sa core natin. Kahit saan tayo makarating. At yun yung importante. Kahit sa music. Well, syempre ate, as listeners, syempre we'd like to say thank you for that honesty din. Sa music mo, Yes. sa voice mo, whatever you want to do sa music, sa gusto mong puntahan, we support you all. Thank you, Yeah, Jay. Thank you so Thank you, much. Jay. And thank you to everyone that submitted questions para sa ating wheel of questions. Pero kung may follow-up questions po kayo, yung ating friends from the media at the press, now is your chance to ask those questions to the power diva herself, Ms. Angeline Quinto. Does anyone else have any questions? Si Dara daw. Hindi, dadaan lang siya. Dumaan po pala siya. Dadaan lang siya. Kumain na ba kayo, friends? Kumain na po ba kayo? Alright, we have a question here from Ms. Fran. Hi Angeline, congratulations. Thank you po. Bongga. 15. Salamat po. Okay, question lang. Okay, bukod sa isang pangarap, ayun, patuloy pangarap pala kasi... Sa isang pangarap. Yes, everybody thinks sa isang pangarap. Ano may consider mo na, syempre sa isang pangarap yung signature song mo yan. What do you consider sa 15 years mo masasabi mo na most memorable song for you and why? Bukod po sa patuloy ang pangarap. Yes. Ang dami, pero dahil isa lang po yung tinatanong nyo, for me siguro yung kunin mo na ang lahat sa akin. Yes, and yung piliin mo rin ang Pilipinas. Uy, ang daming na happy sa song na yan. Totoo yan. Ang Sa dami piliin ko nga mo ng ang trend dun Pilipinas. Sobrang nagulat po Trending. ako na parang bumalik po sa isip ko kung paano namin ni-record ni Sir Jonathan yan para sa tourism, di ba? I wanna ask you, nung nakita mo nag-viral siya, ate, what was your reaction na ang daming trends na lumalabas? Sabi ko, saya, gawa rin tayo. Sabi ko, saya, gawa rin tayo. Sabi ko, ano na tayo sa mga naggagawa ng content. Sumali na tayo sa mga gumagawa ng mga contents para sa Pilimong Pilipinas. Pero that time po kasi, buntis po ako dun sa pangalawang baby namin na si Sylvia. So sabi ko, kung gagawa tayo ng gender reveal, sabi ko, yun ang gawin nating twist para dun sa Pilimong Pilipinas. Since ako naman po yung kumanta ng song, talagang pinag-isipan namin magiging okay ba kung dito yung gender reveal natin. Alam mo yun, sobrang nakakatuwa kasi ang dami din na happy nung ginawa po namin yung content na yun. So siguro bukod po sa patuloy ang pangarap na ginawa ni Sir Jonathan Manalo, yung Pilimong Pilipinas at yung kunin mo ng lahat sa akin. Kasi halos magkasabay po na nirelease yung patuloy and yung kunin mo na ang lahat sa akin. Yes. Then dyan po kasi nag-start
na nabigyan din po ako ng chance makapag-abroad. So makapag-tour sa ibang bansa, hindi po talaga madalas yung nire-request, yung patuloy yung pangarap at kunin mo ng lahat sa akin. Pag yun po yung kinakanta ko, nabibigyan po ako ng tip, $20. Ganun pa. Yes. Oo. So, pag binigyan ako ng $20, sinasabi ko po dun sa mga nag-aabot, gusto niyo ulitin ko po. Pakisip ko na naman kung ano nila. Okay na. Pero okay po, thank you po sa pagpunta niyo. Again, na-mention na yung kanina kasi yung acting. So, Yes po. tas late last year, nilabas ni Miss Carmi yung video na sa From Four Sisters in the Wedding. Yung roles ninyo. So, tas syempre nung Star Magic event, the question is, open ka pa bang gampanan uli yung role niyo for us for a spin-off with Enchong or saan man papunta yung pwede prequel, pwede sequel, nung Totoo, uso na yan ngayon eh. Yes, o saka parang everyone is looking forward. Parang sobrang iconic ng character niyo na bukod sa patuloy ang pangarap, pag sinabi Angeline Quinto, yung character niyo na Si Princess. Si Princess. Kaya po ako naka-blue ngayon. Yes. Pero kung sa question po ninyo, kung willing pa po ako na gawin yung role na yon sa future, kung halimbawa na... spin-off. Yes. Kumusta na siya? Kung halimbawa po na papayag po si Enchong My Loves, si Reverend, why not? Gagawin ko po talaga ulit. Kumusta rin kayong dalawa? Yes, kung ano na po ba yung bang nangyari Nangyari sa kay buhay, Reverend at kay oo. Princess? Kasi di ba meron po kaming spa doon. Yeah. May business po ang aking mga magulang na happy ending. So, kung gusto nyo itry yung happy ending, lilibre ko kayo. Last na lang. Lilibre ko sila. But last na lang, Miss Angge, do you Oh. consider that as a major milestone sa 15 years mo yung role na, it may be that, kasi naalala ko dati, di pa nire-reveal yan sa mga trailer. Opo. Panggulat kayo. Do you consider that as a major milestone in your career? Opo naman. At syempre para makasama mo si Angel Locsin, si Ate Tony, sila Bea, Shaina, Direk Cathy. Actually, si Direk Cathy talaga, siya po talaga yung unang kinausap ko bago ko po tanggapin yung role na yon. Dahil, syempre, kilala ko naman si Direk Cathy na talagang napakarami ng mga blockbuster hits na i-direct. So, na-pressure ako. Sabi ko, sino po yung magiging director natin? Nung sinabi si Direk Cathy, pwede po bang mag-meeting muna kami? Para pagdating po sa set, kalmado na po ako. Pinagbigyan naman po ako. So, si Direk Cathy po yung nag-explain sa akin kung ano po yung magiging role ni Princess Maybayag. And kung ano po ba yung gusto ni Direk Cathy din na makita bilang si Princess dun sa role ko. I-expect mo yung impact up to this day? Hindi po. Hindi talaga. Parang, kasi nung ginagawa po namin yung Four Sisters in a Wedding, lahat lang po ng sinasabi ni Direk Cathy, ginagawa ko lang. Ultimo yung lolo. yung pagsigaw ng lolo dun sa ending. Nasabi niya, Angge, gusto ko kasi yung pinakamataas na lolo. So, dami ko nang ginawa. Di ba hindi mo kay Direk Cathy? Hanggang sa naging, yun pa naman yung gustuhan niya. Okay, we got it! Sabi ng ganun. So, parang ako kasi, para makakatrabaho mo si Direk Cathy, sobrang honored ako doon. And sabi ko nga kung masusundan po ang Four Sisters in a Wedding na same cast din, na nandun si Enchong, si Tita Carmi, si Tito Buboy, yan. Syempre, gagawin ko po ulit talaga. At sana kung matutuloy. Star Ano? Sige yung ano, Sa Star Cinema naman po ako mag-decide doon. Thank you po. Opo. Congratulations. Thank you po. Thank you so much. Is there anyone else that has a follow-up question for... Ayan.